Mahaharap sa reklamong reckless driving ang isang tricycle driver dahil sa paggawa ng stunt habang nagmamaneho sa Taytay, Rizal. Ayon po sa LTO, posibleng bawiin ang kanyang lisensya. Saksi, si Von Aquino. Kuha ito sa Manila East Road malapit sa isang mall sa Taytay, Rizal gabi ng Martes. Mabilis na nga, nakatagilid pa ang tricycle habang umaandar. Pagewang-gewang pa ito habang nag-o-overtake sa ibang sasakyan. Humarap na sa Taytay Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Office o TMTFRO ang driver ng tricycle. Umamin ang driver sa kanyang ginawa. Maluwag daw kasi ang kalsada noong pabalik siya sa pila ng kanilang toda. Tinanggal na rin ang driver sa kanilang toda. Pinag-aaralan namang alisin ang prangkisa ng tricycle. Ang LTO padadalhan ng show cause order ang driver na mahaharap sa reklamong reckless driving. Kasi napakadelikado po yung ginagawa niya. Reckless yan. Maaari siyang madisgrasya o makadisgrasya. Kung halimbawang bigla siyang tumaob tapos may sasakyan sa likod, mandadamay pa siya ng ibang tao. Posible ring mabawi ang lisensya ng driver. Depende po sa grounds, sa lalim ng grounds ng kanyang kakaharapin during the hearing. Kasi yung show cause order, suspended mo na yung license niya, tapos paharapin siya sa hearing para ibigay yung panig niya. Pinahigpit din ng LTO ang kampanya nito laban sa mga kolorum na sasakyan. Mahigit 300 ang kanilang na-impound sa nakaraang 3 araw sa iba't ibang bahagi ng bansa. 200,000 piso ang multa para sa mga kolorum na van. Nasa 1 milyong piso naman para sa mga bus. Tatargetin din daw ng LTO ang mga nag-aalok ng biyahe sa mga social media page. Walang pananagutan yung may van hindi sila matutulungan o wala man lang insurance. Maghihigpit din daw ang LTO ng pagbabantay laban sa mga peking ambulansya. Kahapon, nahuli ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA Busway ang isang sasakyang may markings ng ambulansya. Pero pagbukas ng sasakyan, walang pasyente at pampasahero ang mga upuan. Kahapon lang ako nakakita ng isang ambulance na wala man lang stretcher, wala man lang oxygen tank, kahit nga yung medical kit wala kaming nakita. Ayon sa driver, ginamit nila ang sasakyan bilang service vehicle ng mga pasaherong nagpapacheck up mula Cavite. Ang kanyang pupuntahang mga ospital from Tanza ay PGH, San Lazaro at saka Fabella. Okay. Pero ang tanong ko dun sa driver, lahat ng ospital na naka-indicate dun sa trip ticket niya ay nasa Manila. Pero paano siya napunta at bakit siya napunta ng EDSA Santolan? Parang ang layo naman ng dinaanan niya. Meron daw siyang susunduin sa Medical City. Biglaan daw yung susunduin niya sa Medical City. Hinahanapan namin ng proof, kahit man lang text message, wala namang maipakita. Kolorum. Once na may sakay siya na pasahero at nagbabayad, kolorum yun. Kasi ambulance siya, tapos may mga upuan. Sinasamantala nila dahil ambulance ang marking nila. Dagdag ng saik, di porket ambulansya ay pwedeng dumaan sa EDSA Busway. Hinaharang nila ito at hinahanapan ng mga trip ticket kung ambulansya ng gobyerno at request ng transfer kung pribadong ambulansya. Napapansin din daw ng saik na napaparami ang mga ambulansya sa busway tuwing rush hour sa umaga at hapon. Kanya-kanyang pamamaraan yung ginagawa ng iba, pero hindi naman natin sinasabing lahat ay gano'n ang ginagawa. Pero malamang na mayroong dumidiskarte para lamang makalusot. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Isang sunog na bangkay ng babae ang natagpuan sa Kakahuyan sa Barangay Madyangat sa Quezon, Nueva Vizcaya kahapon po na umaga. Ayon sa Quezon Police, nadiskubre ito ng mag-asawa matapos sundan ang kanilang aso na nakaamoy sa bangkay. Agad nila itong inireport sa mga otoridad. Dumating naman sa lugar ang isang tricycle driver at kinilalang ang bangkay ay sa nawawalang 19 anyos niyang anak. Natukoy niya raw ito sa pamamagitan ng suot ng biktima na pantalon, sapatos at medyas. Tumanggi muna magbigay na payag ang pulisya habang gumugulong ang investigasyon. At sa isang social media post, kinundi na ng Nueva Vizcaya State University ang krimen at nanawagan ng hustisya para sa kanilang estudyante. Nagpiyansa kaya pansamantalang nakalaya ang suspect sa hit and run na ikinamatay ng isang negosyante sa Cebu City. Ayon sa abogado ng suspect, nagsisisi ang kanyang kliyente sa nangyari.
Saksi si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nakasuot ng bulletproof vest at Kevlar helmet ang 21 anyos niya suspek sa pag-hit and run sa 23 anyos na negosyanteng si Kingston Ralph Cheng. Iika-ika pa ang suspek habang bantay sarado ng mga miyembro ng SWAT. Sinubukan siyang kausapin ng media pero di siya sumagot. Sir, may issue kang statement, sir. Ayon sa abogado ng suspek, haharapin ng kanyang kliyente ang kaso. Nagsisisi na raw ang kanyang kliyente sa nangyari, pero hindi raw siya kumikibo kapag tinatanong kung ano ang nangyari. Although I would like to personally talk to him, pero dili mo ko siya motingog. No, so even during inquest proceedings, dili mo siya motingog. Naglagak ng 72,000 pesos na piyansa ang suspek para sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, kaya pansamantala siyang makakalaya. Babalik raw muna sa ospital ang suspek para magpagaling. We extend our deepest sympathies, no, kanang dili magyud lalim, especially makasulay magyutangan na mamatiyan gyud ba. Sumailalim na rin kanina sa inquest proceedings ang 5 lalaking nagpakilalang security escorts at nagtangkang pumasok sa kwarto ng suspek sa ospital. Nahaharap sila sa reklamong violation of Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act. Based on violation of RA 11917, sir. Engaging in the exercise of security profession without authority. Ayon sa isa sa mga abogado ng pamilya ng nakasagasang driver, hindi bodyguard o escort ang 5. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga arestado. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. May nakalap na karagdagang ebidensya ang mga otoridad para mas mapatibay pa ang kaso kaugnay sa pagpatay sa isang babaeng pulis at kanyang 8 taong gulang na anak. Saksi si Bea Pinlac. Sa bisa ng search warrant, sinuyod ng mga pulis ang bahay ng mag-asawang suspek sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Mollenido at sa 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Kasama ng mga miyembro ng Special Investigation Task Group sa paghalughog ang mismong kapatid at nanay ng lalaking suspect na isang dismissed police officer. Nagbunga naman ang 8 oras na search operation dahil nakakuha ng mga dagdag na forensic evidence. Kabilang narito ang 8 piraso ng damit na may hinihinalang bahid ng dugo, isang tissue paper na may hinihinalang dugo, 9 na hibla ng buhok na posibleng mula sa mga biktima, upos ng sigarilyo, at mga piraso ng styrofoam cooler kung saan umano itinago ang baril matapos ang krimen. Nagkakalap pa po tayo ng mga additional evidence kasi po may mga revelation yung witness natin na mas specific na yung revelation niya kung saan yung bala na punta, yung sopa doon na baril at pinasok yung cadaver doon sa stock room at kung saan nilagay yung baril. Very specific yung search warrant. Magkanda kami ng search para makuha yung mga fluids, mga dugo, mga traces of evidence like hair follicles. Specific din doon ang hanapin ang firearms at saka cartridge sa bahay. Bagamat itinuturing ng case closed ng Department of the Interior and Local Government ang Mollenido double murder case, kumakalap pa rin ng dagdag ebidensya ang pulisya para mapagtibay ang reklamong robbery with homicide at theft na isinampa laban sa mag-asawa at iba pang suspect. Siyempre po pag sa forensic kasi mapuprove doon na talagang galing po yung ang ating victim dito sa lugar na to. Kaya po nakikipag-collaborate tayo sa ating city prosecutor kung ano po ang kailangan pa nila ay kailangan din natin i-submit. Nakatakdang magsumite ng counter affidavit ang mag-asawang suspect sa piskalya sa Lunes. Naunsya may ang preliminary investigation ng Miyerkules matapos umatras ng kanilang abogado sa kaso.
Kinumpirma naman ng mga abogado ng dating asawa at ama na mag-inang biktima na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido na natanggap na nito ang sabpina kaugnay sa reklamong obstruction of justice na isinampa sa Office of the City Prosecutor ng Malolos, Bulacan. Tumanggi munang magbigay ng dagdag na pahayag ang kampo nila habang gumugulong ang investigasyon. Pero handa naman daw silang makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay nito. Sa ngayon, nasa restrictive custody pa rin si Police Senior Master Sergeant Mollenido. Para sa GMA Integrated News, Bea Penlac ang inyong saksi. Hindi na po sasampahan ng reklamo ang driver ng sasakyang tumama sa nahulog na lalaki sa istasyon ng LRT-1 sa Muñoz, Quezon City. Ayon po sa QCPD, walang reckless driving na nangyari. Saksi, si Mariz Umali. Sa viral videong ito, dumaraan sa bandang EDSA Muñoz sa Quezon City ang sasakyang ito nang biglang nahulog sa harapan nito ang isang tao na hindi na namin ipapakita. Kinustudiya pa ang driver ng sasakyang tumama sa nahulog na tao. Pero pinalaya na rin matapos suriin ng pulisya ang CCTV footage na ibinigay ng LRT-1, pati ang viral video. Nakita natin na wala namang mali na nagawa doon, walang reckless. So in-explain din natin sa magulang, ito po yung nangyari, ito yung CCTV footage. And na-convince naman sila na walang mali yung driver. Kasunod nito, nag-execute ng notarized affidavit ang ama ng nahulog na hindi nasasampahan ng reklamo ang driver. He is not pursuing criminal complaint against the suspect. So wala pong inquest na nangyari. Paglilinaw ng Quezon City Police, hindi naman in-inquest at walang reklamong isinampa laban sa driver ng sasakyang nasangkot sa insidente. Magkakaroon lang umano ng paglabag sa Article 365 ng Revised Penal Code o Reckless Imprudence at Negligence kung sinadya ang insidente. Ang paglalagay naman ng driver sa pansamantalang kustudiya ng pulisya ay bahagi lang ng investigasyon at pagdokumento sa insidente. Hinihingi ito ng batas para matiyak na wala ngang dapat managot sa mga katulad na insidente. Gusto rin natin, we give both justice sa victim's family, the same time sa suspect din po. Kasi minsan may mga experience kami na wrongfully charged, pero during the investigation, kung makikita natin na hindi naman talaga siya involved. Pero may ilang panukalang batas na gustong iutos ang agad na pagpapalaya sa sinumang driver na makakapagpakita agad ng patunay na wala silang sala, tulad ng dashcam, CCTV o ibang video. Hindi pa malinaw sa panukala kung gaano katagal ang dapat makulong ang sangkot na driver. Sa ngayon, wala namang pananagutin na driver sa insidenteng ito. Base rin sa isinagawang investigasyon ng PNP, sa ngayon, wala raw silang nakikita ang contributory negligence sa panig ng LRT management na nagresulta sa malagim na insidente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Pinayagan ng International Criminal Court o ICC Pretrial Chamber 1 na lumahok sa pagdinig ang 500 biktima umano ng gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabora ng Pretrial Chamber 1 ang mga aplikasyon nila para kilalaning mga biktimang nakaranas ng lubos na paghihirap dahil sa drug war. Dagdag po sila sa unang kabuang bilang na 39 na mga biktimang pinayagang lumahok sa pagdinig. Kabilang na ang confirmation of charges na magsisimula sa February 23. Pinagtibay rin ng Pretrial Chamber 1 ang desisyon nitong nagsasaad na fit to participate o maayos ang kalagayan ni Duterte para humarap sa pagdinig. Pagtanggi nila ito sa apela ng kampo ni Duterte na pagpapaliban sa pre-trial proceedings. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.